Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Pagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon, ang second episode ng Bridges on Air. Ang Bridges on Air ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Pero this is in collaboration, of course, in partnership with the Commission on Filipinos Overseas. At ang ang ating pong programang Bridges on Air ay napapakinggan nyo tuwing Friday, Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, oras at araw dito sa Pilipinas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, for our second episode for today, makakasama po natin, of course, ang ating pong katuwang mula sa Commission on Filipino Overseas. Walang iba kundi si Mr. Ares Gutierrez. Magandang araw sa iyo, Ares. Magandang araw po sa inyo, Kuya Ray, at sa lahat ng ating tagapakinig sa buong mundo. Ayan, it's indeed a pleasure to have you at hopefully tuwing Friday makakasama na natin si Ares dito sa ating program. Busy itong mamang to dahil meron pa siyang bukod sa kanyang duty sa CFO, tungkulin sa CFO, maging sa serbisyong CFO sa bagong Pilipinas, lagi niyo siyang nakikita. Ayan. Kada Martes naman po yun. Ayan. Bukod pa sa may isa pa tayong programa sa RP1. Yes, meron pa rin. O sa RP1, talagang in demand itong ating kasamang si Ares Gutierrez. Idol ko lang naman itong mga taga-RP. Wow. Radyo ng Bayan talaga pinapakinggan. Yan. Ayun. Nga pala, para na sa kaalaman ng iba natin mga kababayan, ito nabanggit ni Ares. Radyo Pilipinas was also known as Radyo ng Bayan before. Yan. At syempre, as the time evolved, nagdumaan ng mga administrasyon, ayun na, from Radyo ng Bayan naging Radyo Pilipinas. Ayan. And of course, kanina napakinggan po ninyo ang ating ang pagbati sa inyo ng ating kalihim Secretary Dante Francis Clink Ang II ng Commission on Filipinos Overseas. Napaka-importante ngayon ng ating itong second episode natin, Ares. Dahil for this episode mismong CFO Community Correspondent ang makakasama natin. Yes. Sa katauhan ni Mr. Charles Sulya. Si Charles. Mula sa napakasipag na tao. Yan. Pero bago tayo pumunta kay Charles Sulya, ano ba ang mga kaganapan ngayon sa CFO?
Well, yung nababanggit naman namin palagi no, na kami ay ang aming tanggapan sa CFO ay inilipat na namin mula Quezon City na ilipat na namin sa Pasay City dahil siya po ay kailangan medyo malapit siya sa DFA, malapit sa airport, at marami rin mga embahada sa paligid nun. So mas mapapalapit doon sa kinakailangang ng mga biyahero. So, nandun kami malapit sa Mall of Asia ngayon. And then, tuloy pa rin yung mga ibang proyekto ng CFO tulad ng guidance counseling program, yung pagkakaroon ng pre-departure orientation seminar ng magmamigrate sa abroad. Kailangan dumaan sila ng CFO para bigyan sila ng overview kung ano yung bagong buhay ang papasukin nila sa ibang bansa. Bukod pa ron, may link appeal program, yung may mga komunidad tayo ng mga overseas Filipinos na tumutulong sa mga komunidad dito sa atin. Tulad nung isang linggo, nandun ako sa Malinta, sa Valenzuela. At ipinamahagi namin doon yung donasyon ng grupo ng mga teachers sa Amerika. Wow! Nagbigay ng school supplies sa mga bata. Ganun po, parang tinutulay natin yung mga overseas Filipinos na tumulong dito sa atin. Dahil hindi naman ang Pilipino, kahit wala na dito, ang puso niyan ay nandito. Yun. So, tinutulay natin sila. Yeah. Kaya nga, bridges on air. Yes, precisely. Yun ang trabaho ng CFO. Itinutulay ang mga Pilipino saan man sa mundo dito sa atin. Yan, precisely. At ngayon yung fruition nung mandato ng CFO at ng itong mandato ng programang ito, Bridges on Air. At tulad po na nabanggit namin kanina sa inyo, makakasama natin for the first time dito sa ating second episode ng Bridges on Air ang isa sa ating mga CFO community correspondent sa katauhan ni Charles Sula. Narito po ang aming naging pakikipagtalastasan panayam sa ating CFO correspondent mula sa Tokyo, Japan, si Ginoong Charles Sula. Gandang umaga, Charles, mula dito sa Pilipinas. Kamusta ka dyan, Charles? Ayan sir, magandang umaga po sa lahat. Kasalukuyan po nandito po ako sa Japan. Actually, nandito po kami sa train. Ayos naman po ang aming kalagayan. Malamig actually dito sa Japan. Overall, although malamig sa Japan, napakainit naman po ang naging pagtanggap po ng mga Filipino communities sa amin dito. So maayos naman po at actually fruitful kumbaga ang aming mga naging study visit at mga focus group discussions po dito sa Japan. Alright. Charles, nabanggit ko kanina na merong event dyan na ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo. Can you give us details on this event, ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo? Ano po yun, sir? Sorry. Kanina nabanggit ko na dumalo kayo o kalahok ang CFO dito sa ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo. Can you give us details dito sa event na ito? Okay, yes po. During the ugnayan po, so we've cooperated with the Philippine Embassy here in Tokyo na kung saan during the ugnayan po nagkaroon tayo ng mga registrations for the Filipinos here in Japan po na hindi pa dumaan sa Commission on Filipinos Overseas. Kung ano po ba ang mga programa, serbisyo ni CFO na kinikater para sa ating mga constituents. At nagkaroon din po ng mga, actually nagkaroon po kami ng open na po sa aming mga po kami Japanese at Filipino lawyers para masagot po yung mga hinito sa Japan. Okay, you mentioned you have Japanese and Filipino lawyers. Pakiulit lang, medyo choppy lang yung dating. Kasi doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa mga oras na ito, si Charles po kasi, yung ating CFO community correspondent, sakay ngayon ng tren, dyan sa Tokyo. Tama ba? Okay. So, kaya medyo nagkakaroon tayo kasi live itong ating panayam sa kanya. Moving siya, sakay siya ng isang train. Mamaya aalamin natin ang detalye dyan, pero balikan ko lang si Charles kasi
tungkol dito sa ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo. Nabanggit ni Charles na meron tayong mga Filipino at Japanese lawyers. So bakit tayo meron mga Filipino and Japanese lawyers dyan sa ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo? Charles? Ayun, yes po. So during the ugnayan, nagkaroon po ng mga, yan, may mga naimbitahan po kami Japanese lawyers po nila, yung mga hinaing ng mga kapwa natin Pilipino na nandito sa Japan regarding sa legal basis, no? Yung mga karapatan po nila dito, lalo na kapag patungkol sa kanilang mga Japanese partners na kung sakaling hindi pa maging maganda yung takbo ng relasyon, ano po ba yung mga legal basis, especially regarding divorce, na kung saan wala po dyan sa atin sa Pilipinas. Alright. So mga ilang cases ang idinulog sa inyo at nabigyan nyo ng tugon kasama yung ating mga Filipino-Japanese lawyers? Actually, kung susumahin po siguro mga nasa 4 hanggang 6 na mga katanungan or mga concern ang mga nai-address naman, nasagot naman na ating mga attorneys na invited during the ugnayan. Ayun, okay. And bukod doon sa mga issue ng hindi pagkakaunawaan sa relationship between our kababayang Pilipina and their, let's say, Japanese counterparts o spouses, bukod doon, meron pa bang ibang mga legal assistance nature na nabigyan tugon sa ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo? Yes po. Ang isa na naitanong ng mga kababayan natin dito is ano po ba yung pwedeng tawag dito, action ng dito sa Japan kung sakali makaranas sila ng mga pang-aabuso, yung domestic violence na tawagin natin. At actually maganda po yung pinakasagot ng isang Japanese lawyer na kung saan pwede po nilang i-register yung kanilang number. Na kung saan kapag tumawag sila, for example, di ba, meron tayong 911. Kapag tinawagan po nila yung number na yun, kahit walang details, kahit walang information na ibigay, automatically, mayroon pong police na pupunta sa kanilang bahay kasi alam nilang nangangailangan sila ng tulong. Ganong kabilis ang responde ng Japanese authorities. Yes po, no information needed. All that they need is the call itself. That's the information. So automatically, magpapadala po sila mga officers po. Pero itong pinag-uusapan natin, mag-assist dun sa... Okay, itong pinag-uusapan natin, Charles, hindi lang itong mga Filipino migrants. Filipino migrants lang ba? Meaning, yung mga nagpa-permanent stay na at may kanya-kanya ng asawa at pamilya sa Japan, o meron ding kasamang mga overseas Filipino workers dito na natulungan ng ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo? Actually, meron pong mga ilan na umattend as may mga working visas, may mga working permits, na kung saan ang mga naging concern naman po nila is regarding their jobs, no? Pero most of the questions po talaga is more on about their rights here in Japan, na kung saan most po talaga is mga permanent migrants or permanent residents po dito sa Japan. Ayan. And of course, matanong ko na rin, Charles, bilang Commission on Filipinos Overseas, mga ilang community ba meron tayo ngayon sa Japan na merong direktang communication ng CFO sa kanila? Kung direct contact po from the commission, yung AFSJ, yung mga Filipino students here in Japan, meron tayo nung Japanese Filipino Children Network, meron din po yung tinatawag naming lahi. Actually, siguro more or less around less than 10 yung direct contact na meron po sa ngayon. At upon interviewing din po yung iba, no, nasasabi po nila na marami pang Filipino communities na meron dito at sana talaga nagagawang maabot, no, or let's say matulungan din ng komisyon kung paano po yung magiging contact nila sa Pilipinas at lalo na rin po sa ating embahada na nandito. Yan. And of course, itong ginawa natin ito ng CFO is also in coordination with our Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Yes po. Ayun. Okay. So, may nabanggit ka, meron palang mga Filipino, tama ba? Filipino schools nabanggit ka, Charles? With Filipino schools po dito, more on international schools po kasi meron kay Japan. When it comes to Filipino schools, na kung saan yung mga nagsusulong ng Filipino curriculum, that
po, wala po talaga. Siguro may mga voluntary work po Yes, yung yes. ibang kababayan natin dito. Mm. Pero yung actual group or let's say Mm. parang institution na merong na-establish dito, I would say wala po. Yun. Voluntary work, yes. Pero yung Alright. actual po talaga, yun po ang kulang or wala po. Or wala pa dito sa Japan. Okay. Just to be clear, para lang malaman ng ating mga nanonood at nakikinig, ikaw ay nakasakay ngayon sa isang tren. Tama, Charles? Yan, narinig ko pa yung PA. Yes po. Okay. Ikaw ay traveling ngayon, Charles, sa isang train. Charles? Ano po yun? Sorry po. Sa kasalukuyan na habang nag-uusap tayo, nakasakay ka sa isang tren, traveling ka ngayon dyan sa Japan. Yes po, I'm currently traveling po. So Yun. yan sakay. Kaya medyo pasensya na po, medyo hinihinaan Yan, ko rin that's- yung boses ko Okay, dito. that's okay. Pero saan ka patungo? Saan ka galing ba at saan ka patungo ngayong as we speak? Ang last na naging activity po kasi namin is dito sa Ibaraki. And Mhm. now for our siguro own time po, no, we're going back to Tokyo Mhm. na kung saan may mga ilang gamit din po kasi kaming naiwan pa sa Philippine Embassy Mhm. para at least medyo mabawas-bawasan yung aming luggage. Mhm. So we're currently going back po from Ibaraki to Tokyo. Okay. So, alright. Pero as we speak ba, Charles, kamusta ba ang weather diyan sa Japan habang nag-uusap tayo ngayon? Nako. As personally po, no, na although kinakaya naman ang lamig, pero masabi napakalamig po talaga. Okay. At bear in mind po na hindi pa ito yung peak na actual winter here in Ganun? Japan. Mhm. Kasi just last night lang po, here in Ibaraki, umabot po kami na around 5 degrees. Ha? Pero around midnight po, nag-negative degrees po talaga siya. Pero fortunately, medyo ngayon, maaraw-araw. So, pinaka nararamdaman po ang lamig Mhm. siguro Okay. tayo to evening Japan. So wow, nag-negative 5 degrees nung isang gabi. Kalamig nun, di ba? Mhm. Around midnight po, yes. Kasi actually, nung pinagstayan po namin na hotel, Mhm. talagang makikita mo talaga na talagang makapal ang fog dito. Kumbaga may pagka-Baguio vibes, kumbaga. Nako. Hindi. Mas Pero iba mas talaga malamig. ito. Kung ako nga, hindi ako makatagal sa Baguio eh. Diyan pa kaya, negative 5 degrees? Ano? Yes po, and yun, kung yung sa Baguio nga po, bundok na. Dito, wala pa yung sa bundok na yun. 5 degrees na. What else yung much higher places pa? Okay, sige. Anyway, well, meron pa bang mga mahalagang impormasyon ikaw mababahagi sa amin, Charles, bilang CFO Community Correspondent sa inyong pamamalagi ngayon dyan sa Tokyo, Japan, lalo na dito sa ginawa niyong event na ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo. Go ahead, Charles. Yes po. Actually, isa or ilan po sa mga concerns na talagang paulit-ulit namin naririnig dito sa mga kababayan natin here in Japan, no, is una, taas po ng rate or let's say napakalala po ng mental health situation here in Japan. Okay. Kasi yung mga kababayan po natin, no, first move nila is yes, makarating ng Japan. Mhm. But what's the second move? No, ano na po mangyari? Paano sila nakakapag-adjust? Lalo na when it comes to language. Mhm. Na kung saan maraming estudyante, no, yung mga kabataan na let's say mga teenagers Mhm. na nag-aral firstly or initially in the Philippines, then no nag-migrate sila dito sa Japan. Kumbaga kung sa Pilipinas honor student sila dito, pero pagdating dito sa Japan talaga bumabagsak ang mga grado po nila. Ganun. Kasi kumbaga hindi na po nila naiintindihan yung mga nagiging lessons, Mhm. discussions at Mhm. ito naibahagi din po na isang na-interview po namin na every week may mga natatanggap silang note na kung saan yun po yung mga report cards, mga grades ng mga anak po nila na kung saan talagang kumbaga sa Pilipinas palakol na ang lumalabas, no. Talagang sumasabit na lang at dumadating. Well, unfortunately, may mga times din po na dumadating sa talagang nagda-drop po sila dahil Nako. hindi po kumbaga angkop or hindi napasok yung mga grades na nakakuha po nila. Alright. And then additionally, when it comes to community engagement din po,
may mga na-interview din po kami na gusto po nila magkaroon sana ng mga ah, tawag dito, yung mga culinary classes. Alright. Kasi may mga iba po dito na nagtatayo ng mga business, no, mga lutong Pinoy na sabi po nila, marami na kasi dito yung mga Thai foods at mas kilala yung Thai foods. So gusto naman nila na makilala naman ng Japan kung ano ba yung mga Filipino cuisines po natin. No, Naman. matapatan po nila Bonlad, no? So kumbaga may isang particular brand, shop, or restaurant na makilala naman sa Japan na yung mga luto nila is Filipino food po. Yes. So that's why they're requesting po sana kung may mga cultural immersions or kasi mga culinary classes, kahit online lang po sana. Ayan. And then lastly po, isa naman na nabanggit din po sa amin is when it comes to anong tawag dito? Actually, yun din, language din. Language No? barrier. Na kung saan bago sana makarating ng Japan or even if after arriving here in Japan, may mga Filipino community classes, engagements na kung saan nagsusulong sila ng Nihongo class para naman makatulong sa mga kababayan natin makapag-adjust na magkaroon ng knowledge, background, yung mga kahit mga basic phrases lang na pwede na magamit sa Japan para naman makatulong din when it comes to their adjustment. No, especially siyempre dito na po so, kung ano man yung meron kay Japan, dapat maaral po talaga nila. Yan po yung mga ilan sa mga maraming problema, I would say, or concerns, issues na naibahagi po ng mga constituent natin or mga kababayan po natin na naandito sa Japan. Alright. Speaking of those issues na nabanggit mo, Charles, now what is CFO now planning to do in coordination with the Philippine Embassy or again with the Filipino communities para ma-address itong mga sabihin na nating challenges na ito, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin o yung mga anak ng mga kababayan natin o yung sabi mo nga halos bumabagsak na, palakol na, no? Maski na matatalino dito sa Pilipinas, nahihirapang mag-adjust dyan for so many factors. Ano ba ang nakadinyang gagawin ng CFO? Din po pala, no? Since ang embahada po kasi natin ay nakabase sa Tokyo. Now, yung mga ibang communities po na na-interview namin within Tokyo, may mga parts din po na talaga hindi na naaabot ng mga tulong, ng mga servisyo ng embahada natin na kung saan pagkapunta po namin upon interview, nalalaman namin, hindi naman kami natutulungan, hindi naman po kami na aabot. Kumbaga, kailangan pa muna namin dumayo. So, natuwa po sila actually na may mga ganito, may servisyo po ang ating komisyon na talagang kami na po, or ang komisyon na po mismo ang pumupunta personally sa kanila para magbahagi ng mga informasyon at kung ano po yung mga dapat po nilang mahingi, no? At pwede natin magawa para po sa mga constituent natin. Yeah. And yung mga measures na yan, may naka-line up na kayo ba sa CFO kung paano ma-address yung mga challenges na yan, Charles? As for now, siguro we will still have to do some assessment po kung ano ba yung mga pwede, ano ba yung mga feasible, ano ba yung kakayanin natin, no, na maibigay. Siguro hindi naman agad-agad, pero on the long run, para at least matulungan din po yung mga kababayan natin. And then siguro, it will take time before we are able to implement something, especially policies, no? Pero we will consolidate din po muna kung ano ba yung mga nag-gather po namin information dito para at least may direct point, may kumbaga may end goal, may certain may certain goal po si commission, si CFO, kung ano ba yung mga kailangan natin i-target, ano ba yung pwede natin i-implement para po sa mga constituent natin na nandito sa Japan. Okay. Siguro ang pinaka-importante, Charles, nakita kayo at naramdaman ang Commission on Filipino Overseas sa mga communities na yan na medyo hindi nare-reach ng ating Philippine Embassy para maramdaman ng ating mga Filipino migrants living and working there na nandiyan pa rin ang gobyerno at nandiyan ang CFO to provide them or give them comfort and reassure them na nandiyan ang ating CFO. Yes po. Okay. Alright. Well, with that, Charles, maraming salamat sa oras na ipinagkaloob mo dito sa ating second episode na programang Bridges on Air as our first
CFO Community Correspondent na nag-report mula dyan sa Tokyo, Japan. Maraming salamat. Charles, siguro mga huling mensahe mo na lang sa CFO. Sigurado nakamonitor at nakikinig sila sa pagsasahing papawid na programang ito. At of course, sa mga nanonood at nakikinig na rin sa atin. Go ahead, Charles. So, una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin sa ganitong interview po. At sana mas nalaman po natin kung ano ba yung mga kailangan, maibahagi po namin kung ano ba yung mga kailangan pa natin gawin para sa mga kababayan natin or mga constituent natin na hindi lamang nasa Pilipinas. Ano pa ba yung pwede natin gawin after conducting yung mga pilos, yung mga seminars po natin, no? Kapag dapat hindi po tayo nalilimit na doon sa mga ganyang klase. Pagdating nila doon sa kanilang bansa na paroroonan, kumbaga mag-extend pa rin po tayo ng tulong, no? Para syempre, hindi naman po kita dumaan na kahit sa atin, no? Kumbaga, iasa na lang po natin kay, for example, for the embassy, no? So at least, let's be hands-on pa rin po sa mga constituent natin, and hopefully, ma-establish po natin kung ano po yung mga, or magawa po natin ma-implement, no? Hopefully, we're able to implement yan, mga policies, no? Mga institutions, or let's say, mga online or virtual webinars, no, classes na makakatulong po sa mga kababayan natin to address their concerns na primarily nandito po ma-experience in Japan. Yan, precisely kung bakit natin binuo itong Bridges on Air sa pagitan ng CFO at ng PBS-BBS. Precisely for that, to try and reach out dito sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, Charles. Thank you very much at give my regards to the whole CFO community dyan sa Tokyo, Japan, and ingat kayo sa pagbalik sa Tokyo. Thank you very much, Charles. Maraming salamat din po. Alright, Aris, yan pong naging panayam natin kay Ginoong Charles Sula, ang ating CFO correspondent mula sa Tokyo, Japan. Ito yung may kaugnayan dun sa ugnayan ng embahada dito sa ating mga Filipino community sa Japan. Okay? At nakakatuwa at gusto ko lang ipaunawa sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. While we were doing the interview, nasa loob po siya ng train, di ba? At alam mo naman yun, Ares, di ba, na actually hindi pwede yun bawal yun under Japanese Well, actually hindi naman po sa batas ang nagbawal doon. Kultura talaga. Nire-respeto kasi ng mga Japanese kapwa. So alam naman ng mga tao doon na they work hard. At yung minsan yung pahinga nila ay habang nagbabiyahe. Yan, oo, totoo. So, ang trend doon ay napakatahimik. Ang maririnig mo lang yung trend itself. Wala kang maririnig na nag-uusap ng malakas. Wala, parang hindi katanggap-tanggap sa kanila na magre-ring ang iyong cellphone. Cellphone. Kasi gusto nila talagang tahimik. Walang ingay, walang sa kanilang personal space. Yun. Ganun po sa kasi Japan. nakikita nila yun yung time na makapagpahinga sila. Oo, yun ang Talaga? Meron nga, Kuya Ray, na may nabibili nga doon. Ikakabit mo sa ulo mo. Kung napasahero ka, ikakabit mo sa ulo mo. Tapos may suction cup sa dulo yun. Ididikit mo naman sa salamin para stable yung ulo mo. Ginagawa ng mga Japanese yun. Meron ako nakita dati. Kasi nakailang punta na rin ako doon for trabaho. Yung may nakita akong gano'n na akala ko, ano ba ito parang... Parang hindi talaga gumagalaw. Pero lately, wala na ako nakikita. Kasi medyo nakakatawa yung itsura, parang kinalsuhan yung ulo. Okay. So, kaya dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin, para malaman lang nila, na kung bakit, bakit ganun yung sitwasyon ni Charles sa kanya pagre-report. Sa kagustuhan po nung ating CFO community correspondent na makapagbigay po sa inyo ng informasyon, developments at kalalagayan ng ating mga Filipino community sa Japan. Kaya importante rin, Kuya Ray, na yung naiintindihan natin yung na hindi lahat ng ginagawa natin dito sa Pilipinas ay katanggap-tanggap sa ibang bansa. Kasi may kanya-kanya tayong kultura mga paniniwala. So, pag tayo ay pupunta sa ibang bansa, dapat
i-adjust din natin yung kilos natin. Tama, Akma doon sa tama. kilos doon sa pipuntahang lugar. Tama. Dito sa LRT, MRT natin, Dito, Diyos ko. di ba? Ring dito, ring doon ng cellphone. Ang daming marites, di ba? Palakasan ng Palakasan ng boses, di ba? Ngayon, ewan ko kung sa Japan pwede ba magdala ng alaga ng tuta, ganun sa tren? Kasi ngayon parang pwede na rin dito sa atin Meron naman akong nakita doon na may nagdadala ng pets. Oo. Pero talaga, grabe, responsible owners, ang mga Pet owners doon. Okay, sige. Anyway, so maraming salamat. Unang-una kay Ares at saka sa Commission on Filipinos Overseas. Dahil kung hindi rin naman sa CFO, hindi natin makakausap, makakasalamuha si Mr. Charles Sula mula sa Tokyo, Japan. Maraming salamat rin sa Radyo Pilipinas World Service, sa Philippine Broadcasting Service dahil sa inisyatibang ito na malaking bagay ito para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Okay. Pero hindi pa dyan natatapos, Ares, sapagkat meron pa tayong ikalawang bahagi ng ating programa. Ito'y napaka-importante, equally important din, sapagkat dito ipo-focus natin yung ating attention ngayon dito sa tinatawag natin segmentong Pinoy Ako, kung saan may kakausapin tayo na isang masasabi nating talaga naman pong katangi-tanging Pilipino abroad, na nagkaroon ng malaking contribution sa Filipino community sa Germany. Yan po, isa pagbabalik namin dito sa Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Love Life Online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At kayo po patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Bridges on Air. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama pa rin natin Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. at ito na po ang ating segmentong Pinoy Ako. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Po sa ating segmentong Pinoy Ako, makakasama po natin ang featured Filipino natin para dito sa ating segmentong Pinoy Ako. Walang iba kundi si Ginoong Virgilio G. Quizon. Magandang araw po, Ginoong Quizon. Si Ray Sampang po ito at si Ares Gutierrez para sa programang Bridges on Air. Magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you very much. Magandang tanghali po, sir. Tayo po ay nagkasama sa NUJP, kung maalala ninyo. Oo, kalalo pa kita, Mr. Ari. So, Ayan, okay. So, what a small world, no? Dito pa rin kayo ulit magkikita sa programang Bridges on Air, Mr. Quizon. Okay. So, Ares, ito pa lang si Ginoong Virgilio G. Quizon is a very remarkable person. Lalong-lalo na pag ang contribution pag-uusapan natin para sa mga overseas Filipino workers, ating Filipino community, lalo na sa Germany. Aktibong-aktibo siya. Kilala yan si Sir Quizon sa Germany. Kasi
yung taong matyaga na pagsama-sama, pagbuklod-buklo rin yung mga iba't ibang mga kababayan sektor natin doon. doon. At alam mong talagang nasa puso niya na makatulong, makaharap, maka-interact ng mga tao. Nakwento sa akin yan nung isang kaibigan din na journalist doon na si Jessica Domingo, dating reporter dito na nandoon na sa Germany. Marami siyang nasabing maganda Tungkol kay Ginoong Quezon. Okay. Iyan. Well, Ginoong Quezon, kayo pala ang founder kayo ng Filipino community, yung tinatawag na barangay sa Alemanya. Meron ding barangay sa Europa. Meron din kayong pinangunahan na Association Lending Assistance in Exigencies at Home o yung ALAE at marami pang iba. So, Mr. Quezon, matanong ko lang, what drives you? Anong pumasok sa isip nyo at ginawa nyo itong pagbuo ng mga Filipino communities na ito sa Germany? Kasi nung una po kami dumating sa Germany, hindi po tayo kilala sa Pilipino. So, nagpundar ako ng asosasyon para ipakilala ang ating kultura sa mga Aleman. Para mas maintindihan nila kami, kung malalaman nila kung sino tayo, mas madali po ang communication. Kaya po nagsimula po yan ng barangay sa Alemanya. At saka yung barangay sa Europa, barangay sa Alemanya is 1984, barangay sa Europa is 1987. Pinagsama-sama ko po yung apat na bansa. Na lahat ng association magkaroon kami ng coordination para mas madaling makatulong, lalong-lalo na sa mga naglalakbay nating mga mga alagad ng sining. Yun po yun. Pero sir, tapos hindi ba kayo nahirapan kasi syempre iba yung lengguwahe doon eh. So paano po ninyo naitawid yan? Hindi kasi yung po ng pagdating ko doon, nag-aral po ako ng German. So, mas pinakamadali po namang gawin na isang migrant worker is mag-aral ka ng salita nila para magkaintindihan tayo. Tapos pinag-aralan ko ang batas nila para alam namin kung alin ba ang dapat na namin gawin pag nandun kami. Sa pag-organize po ng mga Filipino communities na ito, anong mga naging challenges ninyo? Sa simula po, siyempre yung pagsasama-sama dahil almost 99.9% yung mga nurses. So, yung mga nurses po, before kami po is may mga trabaho ng Saturday, Sunday. At every 14 days lang kami nagkaka-free Saturday, Sunday. Kaya yung po ako naging una. Pero nung magtagal naman po is nagawa ng paraan na kami magkasama-sama, makapagawa kami ng mga event na malalaki para ma-introduce yung kultura at sining natin. Ayun. When we say introduce yung ating kultura at sining sa Germany, paano nyo po ginawa yun? May mga activities po ba kayong isinagawa kasama nitong mga Filipino communities na binuo po ninyo? Opo, yung 1985 po, naggawa ako ng 2 days Pistang Pilipino na nagpagadala ako ng mga kawayan para makagawa tayong bahay kubo. Wow. Naglirik yun sa harap. Yun the very first time. Then, may mga sayaw tayong mga pinalabas. At ang highlight niya is yung Santa Cruzan, yung ating faith. So, at least, unti-unti nilang naiintindihan ang ating kultura. Kasama na rin po yung pagluluto ng mga kakanin natin para malaman nila kung anong kinakain natin. Na marami naman nagustuhan nila. Sir, matanong ko lang, bago po kayo pumunta ng Germany, ano po yung ginagawa nyo dito? Ano pong naging trabaho nyo? Anong pinagkakaabalahan nyo dito sa Pilipinas? Nung ako po ay nandito pa, naging youth worker po ako ng DSWD. Under youth po. Nung araw na yon, then student leader. At gumagawa din po kami dito ng mga pagtulong sa iba't ibang komunidad nung araw na yon. O yung pala. That was Kasi po in 60s. Yung profile po ninyo, marami rin po kayong ginawa dyan sa Germany na yung pagbubuo ng choir. Oo. So, meron po kayong musical inclination talaga? O
Hindi mo po kami nagbuo ng choir. Yung pong mga choir na galing Pilipinas ay tinutulungan po natin na makapagkonsyerto At dinadala din yan. para hindi sila mahirapan sa hosting, Oo. para mayroon na rin pong venue. Dahil mahalaga din sa atin yung paglalakad ng ating mga sining at malaman nila na may mga choir din na nanggagaling sa Pilipinas at saka mga dancers. Ayun, ganun pala. Pero bukod dito, Ares, ito pa lang si Mr. Quezon, meron din siyang binuo na Association Lending Assistance in Exigencies at Home o yung ALAE. At tungkol saan po itong ALAE na ito na binuo ninyo? Noong 1994 nga po, binuo ko yung barangay sa Alemanya. Ang barangay sa Alemanya, naging trabaho po namin para kultura at sining, para may pakilala. So, noong 1995, binuo ko yung ALAE, Association Lending Assistance. Okay. And exigencies para in the Philippines, mga Alright. nagpaparad din kami sa mga batang World Vision. Nag-donate din po kami ng 30 hydraulic beds Wow. at 30 hydraulic chairs sa San Jose Regional Hospital sa Antique. So yung aming Build Philippines po yung sunod namin naging project. Yun. Pero sa tagal po nyo sa Hungary at sa tagal po nyo pinamunuan itong mga Filipino communities na ito, ano po yung mga usually na nagiging problema ng ating mga kapwa Pilipino living and working in Hungary na lumalapit sa inyo? Sa Germany po, hindi po sa Hungary. I'm sorry. Germany. Well, may mga konti din naman pong problema. Yung problema halimbawa ng ating mga non-documented. Meron din pong gano'n na mayroon pong nahuhuli, nakukulong. So, dinadalo po natin sila kasama ang Philippine Consulate or Philippine Embassy. Nagdadala ng konting pinilbabasahin para hindi naman sila masyadong mainip habang hindi sila na-deport. So, at saka yung mga batas po ng German ay sa aming mga meeting, akin pong ipinakikilala sa kanila kung anong dapat naming igalang pag nandoon kami, ang kanilang kultura at saka sining din. Ayun. Pioneering yung mga ginagawa niya, Kuya Ray. Oo. Kasi actually, trabaho ng gobyerno. Trabaho ng gobyerno, embahada yun eh. Pero ito nagawa ni Sir yan sa nasa inisyatiba lang nila, pinagtulong-tulungan nila. Pero nung nung sinasagawa niyo po yung mga gawain ninyo, Ginoong Quezon, nakikipag-ugnayan din po ba sa inyo ang DFA o ang ating Consulate General o maging ang Commission on Filipinos Overseas? Before we have wala tayong Commission Filipino Overseas, pero I work together always with the Philippine embassies. Lagi pong kasama sila at lagi po naman nagko-cooperate sila. Before kasi, wala pa tayong doon na yung tutulungan mo talaga yung mga nakakulong, yung padadalhan mo ng abogado. Wala pa sa ako natin yun dahil ang trabaho lang talaga ng embassy before is a bilateral agreement. Yes. At saka ang pinaka bonus is mag-passporting sila para hindi na magpalit ng passport sa Pilipinas yung mga nagtatrabaho doon. Consular services lang talaga. Pero pag pumunta naman po kayo is nakakatulong sila hanggat kaya nila, hanggat abot ng kapangyarihan nila. Alright. Sa ngayon po, ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ako po ngayon ay nasa sining. Noong 2021 po, yung KUNS or Kapatiran o Ugnayan ng Natatanging Sining at Talentong Pilipino ay nagkaroon din po ng Presidential Award from Pangulong Duterte. So, ako po ay nagdadala ng mga pintor natin sa Europe at ini-exhibit ko po sila doon para mas marami silang matutuhan at matutuhan din nila ang kultura ng ibang bansa. Nagbibigay po din ako ng free lecture dito dahil may ipinatayo akong Kunsthaus or Art House in English. Wow.
na libre po dito ang turo Mhm. at may mga art residency din po dito, mga art group na giving them free board and lodging during the residencies para lang po may gumaling na Pilipino sa sining visual. Ayun. Alam mo, Kuya Ray, yung ginagawa ni Sir Quezon, parang yung ginagawa ni Jose Rizal. Di ba, nagpunta rin ng Germany? Oo nga. Oo. Hindi kaya reincarnation na ito? Oo nga, eh. hindi kaya. Pero sa ngayon, nandito po kayo sa Pilipinas. Andito po ako sa Batangas City ngayon. Ayun, Kaya nga, Batangas. Alae yung Alae, o kaya pala for Alae. Couple of months. Nako, sarap ng ano dyan, ha? Kapeng barako. Oo. Mhm. Kalumi. Bulalo. At saka lomi, bulalo. Yan. Yan, tuloy, nakakatingin na kami ni Ares eh. Pinag-uusapan yung lomi, kapeng barako, at saka maraming delicacy, maraming ano dyan. Maraming masarap sa Batangas. Oo. So, nandiyan kayo. Pasyara po kayo dito. So, nasa Batangas po kayo. Pero, ang napagalaman namin ni Ares, meron kayong ginagawang parang coffee table book. Tapos na po ba yon? Yung coffee table book po naman is sa iba't iba pong kanyon, iba't iba publication na sila ang nagpo-produce. So, nagre-recommend lang po ako ng mga artists para sa coffee table book. Pero marami na po yun natapos sa coffee table book. Pero merong ikang award na natanggap itong si Ginong Quezon sa kaalaman ng ating mga kababayan, Ares. Ang Banaag Award ang Yan. natanggap ni Ang daming award Kung isa-isahin natin Pero unahin natin yung Banaag Award. Okay? So, yung Banaag Award po, para saan po yung Banaag Award, Ginong Quezon? Yung po ay pagtulong, that was 2004, yung pagtulong po sa mga communities in the Philippines at promote po ng sining at kulturang Pilipino sa buong Europa. Yun. Okay. At bukod dyan, sabi ko nga, napakahaba ng listahan, Ares, yung sa mga nakikinig at nanonood sa atin, napakahaba ng listahan ng natanggap na awards ni Ginong Quezon. Pero, itong isa, ito yung tinatawag na Papio Award, yung Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ayan. So, nung natanggap po nyo ito, ano pong naging kahulugan nito sa inyo? Itong Papio Award nito, Ginoong Quezon. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa recognition, pero sa akin po kasi, pag nakatanggap kayo ng award, hindi nang katapusan ang nangyayari. Yun ang simula para lalo kayong gumawa uli at tumulong uli. So, yun ang motivator. Para patunayan nyo na you are worth of receiving such award. So, hindi natatapos doon. Oo. So, kailangan mo pang kailangan mo pang gumawa na mas maganda pa, mas malawak pa. Nito nga po mga last weeks nagpa-fundraising kami para sa aming mga kapatid sa New JP na napinsala po sa Cebu. So, tumulong din po kami diyan. Wow. Saka, ang napansin ko, Kuya Ray, yung Batanggenyo si Sir. Pero yung mga tinulungan niya, San Jose Antique, Cebu, kung saan hindi namimili ng basta Pilipino. Yun importante. Maski sa abroad nga, di ba? Tapos. So, sa inyo walang wala. Basta dahil tayo din lang magtutulungan Mas sa akin po naman, mas magaling ang tumulong kaysa kami ang tulungan. Tama. Ayun, wow, talaga naman. Sabi nga, it's better to give than to receive. Di ba? Parang ganun. Anyway, so, sa nakikita po niyo... Lagi ko po sinasabi na helping people in needs is a responsibility of everybody. But it remains a personal choice. Yan, So, tama naman. sa inyo na po yung kung tutulong o hindi. Okay. Pero sa ngayon, sa puntong ito, Ginoong Quezon, tuloy na kasama natin si Ares from CFO. Pero sa tingin po ba ninyo, mas mapapalawak po ba ninyo yung inyong mga adhikain, programa, both here and abroad, kung talagang papalarin ulit, sa tulong ng Commission on Filipinos Overseas? Malaking bagay po yun, lalo na sa ginagawa before na ugnayan, para maintindihan ng mga tao kung ano talaga ang ginagawa ng CFO.
Kasi may mga link appeal program ng CFO na during the Yolanda Typhoon, ang ALAE ay nag-donate ng 1 million para sa kooperatiba ng isang nasalanta doon. Teka. Tama ba yung narinig ko? 1 million? 1 million po? 1 million po. Pesos po That yan. was, 2013. Benchmark. Kasi nung mag-Yolanda po, may nagka-project ang CFO na ako yung sumamang observer. So, nakarating kami sa Pastrana at saka sa Palo Leyte. And Palo Leyte, nakita ko na organize sila at sinabi ko doon sa mga opisyalis ng barangay na magtayo kayo ng kooperatiba, patutulungan ko kayo sa CFO para makapagtayo at pag kayo nakapagtayo, bibigyan namin kayo ng 1 million. Wow. So, after 7 to 8 months, binigyan po namin sila ng 1 million para sa kooperatiba. Ibig sabihin sa kanila, 900,000 at iniwan po namin sa CFO 100,000 para sa administrative naman na pag kami dadalaw o ang CFO dadalawin ko anong nangyayari sa kooperatiba, hindi na kukuha sa gobyerno ng pamasahe. Ano pa bang hindi nagawa nitong si Ginoong Quezon, no? Pero anyway, One-stop shop. One-stop shop. May medical, may financial, may promotion ng cultural and traditional. May mga mental Ang health dami, mental. programs May pa. mental health programs pa pala kayo, di ba? Meron din. Sa New JP din, kasi akong nagtayo po ng New JP Europe. Ako founder niyan. Tapos naging director ako for 4 years, nakasama ko si Mr. Aris doon. Yung panahong yon. At tulong lang po kahit sa mga kasama namin na mga journalist at mga sining visual. Tuwing may kalamidad, pinipilit po namin tumulong through our paintings para makatulong naman kami sa iba. Yun po ang aming ginagawa. Ayun, Ares. NUJP times ninyong dalawa. Nagkasalitan kami kasi ako'y naging national director ng NUJP. Pero nung napunta naman ako ng Dubai. Okay. So naputol yung term ko doon. Doon naman yung panahon na pumasok sila. Okay. Sige. So napagpatuloy namin. Sila senior namin. Ayun, no. Napagpatuloy yung mga ginagawa. Pero sir, kamakailan lang ay dumalaw kayo sa CFO, nakausap nyo si Secretary Clink Ang. At napag-usapan nyo yata kung ano pa yung mga ibang pwede ninyong gawin, no? Para na pagtutulungan natin sa CFO. Meron na ba kayong napagkasunduan na medyo tangible na pwede na nating bigyan ng... Mayroon po kami mga plano na binubuo. At isa na po yung magkaroon halimbawa yung lahat ng staff ng CFO mabigyan ng art therapy. Okay. Para naman maawa yung as stress reliever. Then may binubuo pa din po kami. Dito pong may quiz bee naman ang CFO tungkol kay Rizal sa online quiz bee. Binigyan po namin sila ng pampremyo ng mga paintings ni Rizal. At may binubuo po din kami sana magkaroon kami ng exhibit na yung 40% ng sold paintings pupunta po sa Balikbayan or sa link appeal projects ng CFO. Meron po kasi tayong Kuya Ray, sa CFO, may proyekto kami doon, yung Virtual Centro Rizal. Okay. Para siyang virtual museum. I see. Nakasentro kay Rizal. Jose Rizal. Pero pasok na rin lahat ng... Kumbaga kailangan kasi yung pagka-Pilipino natin ay bigyan ng lalim yung pag-unawa. So, laking bagay talaga na ito yung pwede ko bang sabihin reincarnation yung Rizal. Tumutulong sa atin ngayon para sa proyektong yan. Ay, lalong-lalo na para sa mga Filipino youth na halos lumaki na talaga sa ibang bansa, no? Kinakailangan ma-touch base nila yung kanilang roots at history. Okay. At saka malalim na pag-unawa. Yes. Kasi ako, dati rin akong OFW. Minsan kinikilabutan ako pag tinatanong yung mga ibang kasababayan natin na tungkol sa kultura. Hindi makasagot ng maayos, pero yung ibang nationals medyo
ang lalim ng root nila sa kultura nila. pagkakilala nila sa Oo. sarili nila. Pero sa atin medyo Mababaw. Medyo mababaw yung ibang nakakasalamuha. At doon papasok ang CFO at mga aktibidad katulad nila Ginoong Virgilio Quezon. Tama. Yan. Alright, maraming salamat po Ginoong Virgilio G. Quezon sa oras sa pinagkaloob nyo. Alam kong kulang yung oras namin para talagang isa-isahin lahat ng inyong mga accomplishments, lahat ng inyong ginawa para sa ating Filipino community sa Germany. Ano po, maging dito, Aris, dito sa loob ng bansa. Sabi mo nga, Aris, saka sabi ko nga, di ba, baka ito na yung reincarnation ni Kat Jose Rizal, di ba? Ayan. Anyway, maraming salamat. Maraming salamat po, Ginoong Quezon. Ang ating, ang ating Papio Awardee. Ano? Award. Ulitin 2 ko, times po siya nabigyan. 2 beses na pala. Ano yun? Papio Awardee. Ulitin ko po, yung mga nakikinig sa atin, anong ibig sabihin ng Papio? Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. So maraming salamat po. Meron po ba kayong mensahe, Ginoong Quezon, sa mga nakikinig po sa ating mga Filipino migrants living and working abroad, maging ating mga OFWs? Sana kung mayroon po tayo mga means, tumulong po tayo. Kasi mas masarap ang tumulong. Yun naman kung tayo minsan. I know everybody working in foreign land, especially in Europe, they have all the means. And marami din naman ang tumutulong sa kanila. Mabuhay po tayo. Maraming salamat, Mr. Maraming salamat din po. Maraming salamat at sana po patuloy niyong gawin yung mga ginagawa ninyo para sa promotion ng ating culture, tradition and values as Filipinos at patuloy na pagtulong po ninyo sa ating mga kababayan, Aris, hindi lang sa labas ng bansa, maging dito sa loob ng bansa. Thank you very much po. Mabuhay po kayo. Isa pong karangalan. Salamat Mabuhay po, din sir. po kayo. Yan po ang ating tampok para sa ating segmentong Pinoy Ako segment, si Ginoong Virgilio G. Quezon. Siguro, unahin ko lang siguro yung kanyang Papio Awardee. Ano po? 2 beses, sabi nga ni Ares, 2 beses na pala siya nabigyan. At napakahaba po ng listahan ng kanyang mga accomplishments at mga naitulong. Tulad ng pagbuo ng mga Filipino community. At hindi biro yun, Kuya Ray. Ay, oo. Kasi kami din dati ay sumubok din Bumuo ng mga ganyan. At hindi biro yung oras, yung personal na resources para lang itaguyod yung mga bagay. That's true. Alright, with that, kami po unti-unti na magpipinid ng ating ikalawang episode ng Bridges on Air. Ano po? Salamat, Aris. Thank you very much. Maraming salamat din po, Kuya Ray, at sa PBS. At sa Radyo Pilipinas World Service na nagbabalik muli. Maraming salamat po. Speaking of that, yung sabi nga ni Ares, susugan ko lang po yun. Nagbabalik po muli ang Radyo Pilipinas World Service sa shortwave broadcast. Simula December 1, 2025. Yung pong shortwave broadcast na yan is made possible sa facilities ng Voice of America sa Tinang Tarlac. So, 6 na frequencies yan, Aris. 6 na frequencies. 3 sa English, 3 sa Filipino. And mapapakinggan nyo na rin po yung Bridges on Air sa shortwave broadcast bukod sa online platforms natin. Ayan. Okay? So, maraming salamat. Of course, ang ating pagpapasalamat, of course, sa CFO, sa lahat ng bumubuo ng CFO, sa panguna ni Secretary Dante Clincang. Gayon din, of course, kay Attorney Magracia. Magandang araw din po kay Attorney JK. Thank you very much. Alam kong rin siya, involved din siya dito sa ating programang Bridges on Air. At sa lahat po na bumubuo ng CFO. And of course, sa ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Belated happy birthday. Belated happy birthday daw, Step. Yan. Alam mo na. And of course, sa ating master control, nandiyan pa rin sila Mr. Milo Jonella and of course si Justin. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa sa second episode ng Bridges on Air, Tulay sa Himpapawid. So maraming salamat, Aris. Thank you very much. Salamat, Kuya Ray. Magkita po tayo ulit sa susunod. Okay, at ito po naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na Biyernes. Thank you very much. Mabuhay ang Pilipino sa anumang dako ng mundo. Bridges on Air.
tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.